share first this verse. Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold on to you with my righteous right hand. Isaiah chapter 41 verse 10. Ito po ang ating verse ngayon dahil pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkakaiba ng C-section versus natural delivery. Ano nga ba ang mas maganda at ano ang hindi? Pero lahat naman ito ay may benefit ay may disadvantage at advantage. So, isa-isahin po natin ngayon. Disclaimer lang po, ako po ay hindi medical professional. So, base lang po sa personal experience at research ang aking pong i-share. Sundin lang po ninyo ang inyo pong mga doktor. So, start po tayo sa vaginal delivery. Ito po ay a kind of delivery where your baby is born through your vagina or birth canal. It's the most preferred and most common way to deliver a baby because it carries the lowest risk in most cases. So, ito po yung normal at common na way para mailabas ang baby through the opening of the vagina. No? Pero, alamin natin ano ba yung benefits. So, una, faster recovery, mas madaling gumaling, safest for pregnant person and the baby, lower rates of infection. So, ito po ang pinakaligtas na paraan para mailabas ang baby at mas madali pong maghilom o mas madali pong makarecover. Another benefit po ng vaginal delivery ay sabi dito, babies are at lower risk for respiratory problems and have a stronger immune system. Sabi din, lactation and breastfeeding are usually easier. Ngayon, bakit po mas maganda ang respiratory health ng baby na pinanganak sa vaginal delivery? Ito po ay dahil during labor ay nagko-contract ang uterus, which also enables to excrete the liquid from the lungs of the baby. Kasi alam naman po natin na sila po ay mayroong tubig na ginagalawan sa loob ng tiyan. So, ito po ay nailalabas nila sa pamamagitan ng paglabas sa birth canal at na-extract ito dahil sa contraction na nangyayari habang lumalabas po ang baby sa birth canal. Yung lactation naman po ay nagiging mas maganda siya kasi wala pong sugat o wala pong hindi katulad ng cesarean na hirap kang magpadede dahil yung sugat ay matatamaan. So, yun po, yung mas maganda sa vaginal delivery. Ngayon naman po ay tatalakayin natin yung disadvantage or yung cons ng vaginal delivery. So, sabi dito, vaginal birth can be painful. However, there are medical interventions that can help reduce the pain intensity of childbirth if that is something the patient is interested in. So, syempre, alam naman po natin na kapag you are going to deliver a baby through a vaginal delivery, syempre, you are going to experience the pain of labor, labor pains. Sabi sa isang trivia lang po, sabi sa isang trivia na ang panganganak daw or yung pag-experience ng labor pains or yung panganganak mismo through vaginal delivery ay pangalawa sa pinakamasakit na mararanasan ng isang tao. Which is, ang una daw po ay ang masunog ng buhay. So, ganun katindi pala yung hirap na pinagdadaanan ng mga babae, especially in a normal vaginal delivery. So, yun po yung isa sa mga cons, kasi painful po talaga siya. Pero meron naman po mga painless ngayon. Depende po sa gusto ng ating mga mommies. So, nasa choice lang po nila yon. So, meron pa rin pong disadvantage. Actually, dalawa lang po itong nilagay ko na disadvantage ng normal vaginal delivery. At marami pa rin naman pong disadvantage. Pero let's have this one. Sabi dito, the process of being in labor can be prolonged due to various factors such as the parent being tired or the baby being in the wrong position. So, ano po ba ang ideal na position para mailabas through vaginal delivery? So, ganito po. Ayan. Ang tawag po dyan ay cephalic position. Kung saan ang ulo ng bata ay nakaposisyon palabas dun sa birth canal ni mami. So, pag ganito yung posisyon, mas madali siyang mailabas. Pero, kapag iba yung posisyon ng bata, like breech,
yung paa o kaya ay transverse, yung nakabalagbag siya, ay yun po ay imposibleng mailabas through normal vaginal delivery. So sa pamamagitan nun ay magiging mahirap po at magiging komplikado ang kalagayan ni mommy at ng baby. So sa ganitong paraan, ang safest way ay cesarean So ano naman po yung tinatawag na cesarean section? Ito ay it is a cut sa ating abdomen kung saan ginagawa para mailabas ang ating mga baby. So, typically, it is recommended for expecting patients that have high-risk pregnancy, deliver multiple babies, and have a baby in breech position. Just like vaginal birth, there are pros and cons of C-section. Bakit nga ba po na cesarean ng isang mami, isang buntis na mga anak? So, ako po sa experience ko po, ako po ay nagpa-schedule ng cesarean kasi po ako po ay hindi nagkaroon ng active labor. May say, active labor, yung nagko-contract, humihilab yung tiyan mo at sumasakit yung puson mo papunta sa likod mo. So, hindi ko naranasan yun. I only experienced the so-called passive labor na masakit lang yung puson pero hindi humihilab yung aking tiyan. So, in that way, hindi lalabas si baby. Ako ay halos magko-41 weeks na. So, isa sa mga fear ko ay yung makapoop nga si baby sa loob ng aking tiyan. So, that's why I decided to have a cesarean section. Although, cephalic yung baby ko. Only to find out na si baby ay 3.4 kilograms pala siya. So, mahirap pa rin siyang mailabas through vaginal delivery dahil malaki siya and the doctor found out na malaki yung circumference ng ulo niya, so mahihirapan akong ilabas siya. It would be difficult for both of us, ng aking baby, kung tinuloy ko pa siyang naging vaginal delivery. So ang safest para sa amin is cesarean. So bakit, ano pa ba yung ibang dahilan bakit nagiging CS? Meron tinatawag na emergency CS. Ito ay kung nagle-labor si mami, tapos during the labor, during nung pag-ere niya, ay biglang si baby ay bumaba ang heartbeat dahil sa contraction, or di kaya nakapulupot yung pusod ni baby, hindi siya mailapas ng maayos ni mami sa vaginal delivery. So, the ending is nagiging emergency cesarean section po siya. Which is, nahirapan na siyang mag-labor, nahirapan pa siya sa CS. So, isa din sa mga dahilan kaya sa CS is yung siya po ay nasa breech position, suhi yung bata or nakabalagbag yung bata, malaki yung bata, at si mami ay high blood or may medical condition, may sakit sa puso. Yun po yung mga dahilan bakit nasisaryan yung nanay ng mga anak. Or di kaya, hindi nagdadilate yung cervix. Ibig sabihin, hindi po lumalaki yung buka nung cervix, hindi siya lumalaki, which is hindi kayang ilabas yung baby kapag 1 cm lang, 2 cm. Ako po ay hanggang 2 cm lang at maabot na ako ng halos 41 weeks. Kaya kapag inantay ko pa na lumaki siya ng lumaki ay baka ma-stuck na ako doon at hindi na nga siya masyadong magpa-progress yung yung cervix. So, ang suggestion doon ay yun, cesarean. Kasi kapag hanggang 5 cm lang, 6 cm lang, hindi po lalabas ang baby sa vaginal delivery. Yun po ang dahilan bakit nagiging cesarean ang ending po ng mga nanay. Pero, meron po mga benefit at advantage ang cesarean section. Sabi dito, one of the pros is C-sections are typically scheduled with your doctor so you will know the time and day. It gives families the ability to plan and prepare for delivery without feeling rushed. So, ito pong nangyari sa akin, nagpa-schedule ako kasi actually may sakit-sakit na ako nararamdaman noon. Hindi na ako makatayo dahil sa sakit ng puson ko at sakit ng pantog ko. At akala ko talaga labor na yun. So, akala ko normal vaginal delivery ako. Pero sabi sa akin, it's not yet the labor. So, kung gano'n nakasakit yung pantog ko, parang dinadagan na ni baby.
So that's the reason na I ask for an schedule na lang for CS. Ang kagandahan dito, makakapag-prepare pa kayo, maihahanda mo po yung sarili mo, makakahanap pa kayo ng financial assistance, ayos pa kayo ng mga kailangan ni baby. So, hindi siya hassle, hindi siya rush kasi alam mo kung kailan mo ilalabas si baby mo kasi ikaw yung magde-decide. So, isa yun sa pros or advantage ng cesarean section. At isa pa, hindi ka makakaramdam ng pain kasi syempre dahil schedule mo yung CS mo, ang mangyayari do'n mas i-schedule mo siya sa time na hindi ka pa talaga hirap ano. So isa pa po sa advantage ng cesarean section, sabi dito, C-section births are a good and life-saving option if vaginal birth isn't an option or the parent and the baby are in danger. So ang C-section po ay para siyang lifesaver para sa mga may mahirap ang sitwasyon na panganganak. Halimbawa, katulad ng sinabi ko kanina, may sakit yung nanay, may sakit sa puso, naka-breech position, transverse position yung bata. So, sa ganung paraan ay mailalabas ng ligtas ang bata, ligtas ang nanay sa pamamagitan ng cesarean section. Kasi kung wala pong paraan ng katulad ng cesarean section ay delikado po talaga ang buhay ng nanay at ng bata, ano. So, ganun po ang ginagawa. So, malaking tulong po yung cesarean section sa mga ganitong cases, ano. So, it's a lifesaver. Ito naman po yung cons or disadvantage ng C-section. Sabi dito, people that have C-section typically stay in the hospital longer. So, ito pa yung totoo dahil syempre, it is a major surgical operation na pagdadaanan mo. So, kaya magtatagal ka talaga ng pag-stay sa hospital. Hindi katulad ng normal vaginal delivery na within 24 hours, pwede ka nang umuwi sa bahay. Sa sa cesarean section ay maabot po siya ng 2 days, 3 days, minsan 1 week na stay sa hospital. Pero, depende po din sa doktor ninyo. Kasi po sa aking experience, ako po ay pinauwi na po ng doktor ko at 3rd day mula nung aking CS. So, usually, hindi po pinapauwi kung hindi pa nakaka-poop at hindi pa nakakautot. Just to know kung okay na po yung mga laman loob doon kung nasa posisyon na or maganda na yung daloy ng iyong internal organs after the operation. At syempre, after din ng cesarean section, kahit sobrang sakit, kailangan mong gumalaw-galaw para maiwasan ang pag-clog ng mga bloods. Yun po yung nire-recommend ng mga doktor. Another disadvantage po ng cesarean section is it means that there may be an increased risk for complications in later pregnancies and you may not have the option to have vaginal birth in those following pregnancies. So sabi po ay hanggang 3 children lamang or 3 babies lamang kapag ikaw ay cesarean section. So, kapag cesarean section ka daw, ngayon ay expected na ikaw din ay masi-CS sa susunod mong pregnancy. Pero meron pong tinatawag na pagbabalik sa vaginal birth. Pwede naman po kung recommended po ito ng inyong doktor. Kasi kung kaya naman po ng ating mga matres ay pwede po tayong mag-undergo ng vaginal delivery. Pero ang recommended po talaga ay from CS to CS. Pero meron pong mga cases, CS ngayon, normal delivery sa mga susunod na pregnancy. Kaya pang another disadvantage po ay kapag gusto nyo ng maraming anak, gusto nyo 7, 5, 10, ay hindi kayo makakarami. Dahil syempre, ulit-ulit pong bubuksan yung tahi. Kaya for the safety, hanggang 3 or minsan may 4 pa na panganganak. So, yun po yung isa sa disadvantage ng C-section. So, yun po, alam ko pong napakagandang journey ang pregnancy, pagbubuntis hanggang sa panganganak. At marami po ang pagbabago, lalo tigit sa katawan ng nanay. Maraming sacrifices. At ito ay napakaganda, yet napaka-challenging na
yugto ng buhay ng mag-asawa, ano. Kaya naman at ngayon pong kayo buntis, ano, ay maaari nyo pong pag-isipan or i-prepare ang sarili ninyo kung kayo ay normal delivery o cesarean delivery. I hope po yung mga inilatag kong information ay nakatulong para makapag-decide kayo, o di naman kaya kung hindi maiwasan ay alam nyo na po yung i-expect ninyo, ano po. So, sa normal delivery, ayun, kung kaya nyo naman po ay di mas maganda po, ano, kasi para kayo po ay mas maka-recover ng mas maaga. Kung cesarean delivery naman po, ay ayos lang din naman po. Although matagal yung kanyang recovery, ay makaka-recover din naman po tayo. Kaya, katulad po ng verse sa una na isinare ko po sa inyo, ay sa chapter 141 verse 10, ay sabi po doon, di ba, na do not fear, for I am with you. Ano? So, wag po tayong matakot. Ang iba po ay takot manganak, takot mag-labor, takot sa komplikasyon ng panganak. Pero wag po tayong matakot dahil ang Panginoon po ay kasama natin. Hindi niya po tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwan. Lagi po siyang nariyan para sa atin. Lalo't higit sa ating panganganak, dahil tayo ay iningatan niya ng 9 na buwan, yung ating baby ay lalo pa niyang iingatan hanggang sa mailabas po siya ng ligtas. Kaya sa lahat po ng mga anak, buntis na nanay, God bless po.